Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa aking mahimbing na pagtulog ay hindi ko inaasahang dadalhin na naman ako sa isang panaginip kung saan masisilayan ko uli ang mga bagay sa nakalipas ni Clara. Sa loob ng isang masalimuot na panaginip ay nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa may labas ng bahay ng mga Enriquez. Mula dito, naririnig ko sa loob ang ilang hagikhikan at tawanan ng mga kalalakihan. 12:00 ng hating gabi at pusikit ang buwan. Naghanap agad ako ng masisilipang butas para alamin kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng pamamahay. Sa pag-ikot ko sa paligid ay hindi ko inaasahang mapadpad ako sa likod ng bahay, kung saan tumambad sa akin ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. May dati palang pintuan doon na sa kasalukuyan ay wala na. Lasing siguro ang huling lumabas dito at nang matapos makaihi ay nakalimutan ang isara kaya naiwan itong nakabukas. Dahan-dahan akong pumasok sa loob, pagkatapos ay maingat kong isinara ang pinto. Habang maingat at dahan-dahang naglalakad ay palakas ng palakas ang tawanan ng mga lalaki sa sala. Huminto ako sa bandang kusina nang mamataan sa dining area si Julio na kasalukuyang nakikipag-inuman sa mga tauhan nito. Napayuko agad ako sa nerbiyos nang biglang lumingon sa direksyon ko ang isa sa mga tauhan niya. Iiling-iling iyon na lumagok ng alak na maaaring naiisip na baka guni-guni lang ang kanyang nakita. Ako naman ay nag-umpisa ng gumapang patungo sa direksyon ng silid ng basement. Ngunit bigla akong napaurong nang maramdaman ang ilang mga yabag na paparating sa akin. Umikot ako sa kusina at nagtago sa ilalim ng lababo. Dumating ang mga yabag sa kusina at nakita ko si Julio na kumuha ng isang basong tubig habang namumungay ang mga mata sa kalasingan. Pangising-gisi pa ang loko habang umiinom ng tubig. Pagkatapos ay bumalik din ito sa lamesa at nagpatuloy ang inuman. Dahil dito, gumapang na uli ako sa sahig at dali-daling nagtungo sa basement. Pagkarating ko sa may basement ay dahan-dahan kong binuksan ang double door na pinto. Tinapunan ko pa ng tingin sina Julio bago magpasyang bumaba sa hagdan. Ngunit pagkababa ko ay ibang klaseng gulat ang sumalubong sa akin. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang tumambad sa harap ko ang mga taong binilanggo ng mga Enriquez. Ang ilan sa kanila ay matatandang lalaki, ngunit karamihan ay mga babae na nangangayayat na dahil sa matinding gutom at paghihirap na dinanas. Naawa ako sa kanila at hindi ko maiwasang maluha nang sabay-sabay silang tumayo at kumapit sa maliit na rehas ng pinto upang manghingi ng pagkain. Ang iba ay halos hindi na maibuka ang mga bibig dahil basag ang labi at panga, sanhi ng mga natamong pinsala na mula siguro sa labis na pambubugbog. Samantalang iyong iba naman ay bali ang mga binti at braso, pero mas marami ang sugatan na ang mga sugat ay nabubulok na sa kanilang katawan. Nangangamoy na sobrang baho na animoy na aagnas na aso. Kinukutkot nila kaya mas lalong nagnanana at dumudugo. Sa totoo lang, masyado talagang nakakabigat sa dibdib ang kanilang kalagayan. Nakakagalit at nakakadurog ng puso. Gusto ko silang tulungan pero parang sinimento ang mga paa ko at hindi makalakad sa sobrang panghihina. Hindi ko alam kung paano sila mailalabas lahat dito. May mga bata pa sa kanila na kinakanlong ng kanilang mga ina. Nang makabawi sa pagkabigla ay sinubukan kong maglakad. Dahan-dahan lang ang hakbang ko
habang iniwasang tumingin sa nakakasakit damdamin na sitwasyon sa paligid. Pinilit kong tumingin sa sahig habang patuloy na naglalakad. Pagsapit ko sa pinakadulo ng chambers ay halos mawalan ako ng ulirat nang isang kamay ang bigla na lang humila sa akin. Hinila niya ako papalapit sa kulungan niya. Dito ko nakita ang itsura. Isang matandang babae na butot balat at nangangayayat na sa gutom. Sa takot ko ay tinapik ko ang kamay niya kaya nakawala agad ako. "Pakiusap, tulungan mo kami. Ibigay mo sa amin ang hustisya. Huwag mong ipagkait sa amin ito. Gusto naming makamit ang hustisya." Anang matandang babae habang ito ay umiiyak. Na halos lumuwa na ang kanang mata dahilan sa maliit na pakong nakatusok sa gilid nito. Umaagos ang dugo sa kanyang mukha pababa sa kanyang kasuotan, kaya hindi ko maiwasang pangilabutan agad ng katawan. Ngunit dahil sa iyak at paulit-ulit na pagsusumamo noong matandang babae, ang takot na naramdaman ko ay napalitan ng awa. Kaya naman nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang maaari kong gawin. Subalit mabilis nagbalik ang matinding takot ko. Nang sa halip na sumagot ay bigla na lang nawala ang matandang babae. Sinilip ko ito sa loob ng kanyang selda pero wala akong makitang tao, liban sa kadiliman ng silid. Sumalubong din sa akin ang mabahong amoy sa loob kaya napaatras ako. Sa nakikita ko, mukhang matagal lang patay ang babaeng iyon. At ang pakong nakabaon sa kanyang ulo ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Dahil dito, ang makatindig balahibong pangyayari ang siyang nagtulak sa akin upang magpatuloy na sa huling kwarto. Pagbukas ko ng pinto ay ganoon na lamang ang gimbal na pumukaw sa akin nang madatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Clara. Nakahandusay ito sa lapag at sobrang hinang-hina dahil sa malupit na dinanas niya. Puno ng latay ang kanyang katawan na nagkapasa-pasa sa iba't ibang bahagi. Bumukol ang kanang eyeball niya na nagkukulay violet dahil sa tinamong tusok. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Clara sa dami ng kanyang nakuhang pinsala. Nilapitan ko siya upang akaing tumayo. Ngunit nalaman kong nakakadena pala ang kanyang mga paa at kamay na gawa sa mabigat na bakal kaya hindi ito makagalaw. Sa awa ko ay pinaupo ko ito at binigyan ng inumin. Nang mapansin ang isang tray ng pagkain sa tabi, inaamag na ang tinapay pero ang tubig ay sariwa pa naman. Nang makainom ay tumingin sa akin si Clara at halos maiyak ako sa harap niya. Nang magpakita naman ito ng ngiti sa akin, sa halip na umiyak at magmakaawa. Sinubukan ko itong itayo ulit, subalit pinigilan niya ako dahil wala rin naman daw akong magagawa kahit ano pang gawin ko. "Madadamay ka lang dito, Emong. Mas mabuting umalis ka na lang habang wala pa rito si Julio. Kumilos ka na. Tumakbo ka na, bilis." Pagtataboy pa sa akin ni Clara. Hindi kita kayang iwan dito. Ilalabas kita. Kaya sumama ka na, Clara. Tatanggalin ko ang mga kadenang ito sa iyo. Sinubukan kong hawakan ang posa sa kanang pulso ni Clara, ngunit tinabig niya lang ang kamay ko. Nagulat ako sa ginawa niya. "Clara, bakit?" Naiiyak na ako sa pagkakataong iyon. "Emong, makinig ka. Kailangan mong makaalis dito. Pero ipangako mong tutulungan mo kami." Wika pa ni Clara, kaya medyo naguluhan ako nang tumayong mag-isa si Clara at hinugot ang pako sa kanyang ulo. Napapikit agad ako na parang ako ang nasaktan sa ginawa niya. Itinapon niya sa sulok ang pako na may bahid pa ng kanyang dugo. "Anong tulong ang gusto mong gawin ko, Clara? Sabihin mo." Naguguluhan ko pang tanong. Pero sa halip na sumagot,
Hinila lang ni Clara ang isang upuan sa bandang sulok ng kwarto at tumungtong siya dito. Emong, kailangan mong ilibing ang mga buto namin para makawala kami sa lugar na ito. Ito lang ang paraan na maitutulong mo sa amin. Tandaan mo, Emong, lahat kami ay umaasa sa iyo. Mangiyak-ngiyak ng ngiti sa akin si Clara. Kasunod nito ay hinila niya ang isang lubid na nakatali sa kisame at isinuot niya ito sa leeg. Unti-unting lumabo sa paningin ko si Clara nang sipain niya ang upuan upang kitlin ang sariling buhay. Dito na nagsimulang mangisay na animoy kinukuryente ang katawan ni Clara nang humigpit ang lubid sa leeg niya. Hindi ko na nakayanang tignan ang nasasaksihan, kaya napasigaw na ako sa takot at tinangkang lapitan si Clara. Subalit hindi ko siya mahawakan nang maging invisible na ako hanggang sa tuluyan na nga ito maglaho sa paningin ko. At dahil din dito, kaya ako hinihingal na napabalikwas ng bangon mula sa magkahalong takot at awa. Tumutulo na pala ang mga luha ko sa pisngi. Noong iginala ko ang tingin sa paligid, tanging nanlalabong ilaw ang sumalubong sa akin. Dito ko napagtantong panaginip lang pala ang lahat. Nang mapansin kong tulog pa ang mga kasama ko sa kwarto. Sa wari ko ay 4:00 pa lang ng madaling araw, kaya nagpasya uli ako na matulog upang balikan sa panaginip si Clara. Subalit kahit ano pang pilit kong pumikit ay hindi na kayang hilahin ng antok ang kamalayan ko. Nadismaya ako at umupo na lang habang iniisip si Clara. Nakadama ako ng matinding kalungkutan habang sumasagi sa isipan ko ang mga huling sinabi niya sa akin bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Ipinapangako ko sa iyo, Clara. Tutuparin ko ang kahilingan mo. Ililigtas ko kayong lahat. Bulong ko pa sa aking isipan. Napahalukip-kip ako sa aking mga tuhod at tahimik na humikbi habang binubuhos ang lungkot ko. Sa ilang oras ng aking pagkakaupo ay nagising na rin sina Buboy, Roho at Lito. Nagtataka silang nakatingin sa akin dahil bakit ang aga-aga ko raw magising. Pero sagot ko na lang ay ilang minuto pa lang naman akong gising at naupo muna para maglinis ng mga mata. Napansin din nila ang pamumugto ng aking mga mata, ngunit dinahilan ko na lang. Nadala lang ito ng paninigas ng mga muta na pilit kong inalis. Mga 6:00 na ng umaga nang kami ay magpasyang bumaba ng kwarto. Subalit nagulat kami nang makitang nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa at naglilinis na ng sala si Lola Esther. Nakangiti niya kaming binati tapos hinila niya kami agad papunta sa may lamesa upang makapag-almusal. Sige na mga iho! Maupo na kayo. Mainit pa yan ha, kaya ingat sa pagsubo. Halos hindi maalis kay Lola Esther ang malaking ngiti sa labi. Habang hinahainan kami ng almusal, isa-isa niya kaming binigyan ng malasadong itlog. Sunod ang sinangag na kanin na puno ng bawang at iskalyon. Takang-taka kami ni Roho sa inaasal ni Lola Esther. Samantalang sina Buboy at Lito naman ay tuwang-tuwa pa dahil nagbalik ng muli sa normal ang maayos na pag-aasikaso sa amin ng matanda. Nagkatinginan na lang kami ni Roho sa isa't isa na kapwa may malalim na katanungan sa sarili. Ay, siya nga pala. May nakalimutan ako. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo ng gatas. Wika pa ni Lola Esther at nagtungo agad sa kusina upang gumawa ng gatas namin. Dito ko na nga nilapitan si Roho upang tanungin. Subalit wala rin itong ideya sa pagbabagong nangyari sa lola niya. Maging siya ay gulong-gulo rin. Malamang may nangyari. Nadula siguro o di kaya nabagok ang ulo ni lola mo. Wika ko pa. Umiling naman si Roho. Paano naman mangyayari yun? Inakita mong normal naman siya at mukha namang walang iniinda sa katawan. Baka may dahilan. Sagot naman ni Roho.
Hindi siya nanghuhusga ha. Hindi niya naman siguro nilagyan ng laso ng pagkain natin, di ba? Sambit ko pa. Ha? Bakit niya naman gagawin yun? Ikaw talaga. Naku, kilala ko si Lola. Kahit na ganyan siya, ay may malasakit din naman siya sa kapwa. Lalo na sa mga batang katulad natin. Ang kaso lang, bakit bigla siyang nagbago? Ano kayang nangyari? Bulong pa ni Rojo na nakatingin sa lola niya na malapit nang matapos sa pagtitimpla ng gatas. Nakangiti pa ito ng wagas habang iniikot sa tasa ang kutsara. Uy, ano bang pinagbubulungan niyo riyan? Saad naman ni Lito nang mapansing nag-uusap kami ni Rojo ng mahina. Wala ito, wag mo nang alamin. Tugon ko naman. Mabilis tuloy nag-roll ang mga mata nito. Doon naman, ang sungit agad. Nagtatanong lang eh. Hindi naman mabigat yung tanong. Wika pa ni Lito. Baka naman pinag-uusapan lang nila yung magandang chick sa tindahan. Diba, palak yung ligawan ni Rojo. Hirit naman ni Buboy habang nakangiti. Oo, ganun na nga. Saad na lang ni Rojo. Oh, eto na ang mga gatas nyo. Ubusin nyo ha. Nagluto rin ako ng kalamay dyan. Naisip ko nang gawin para may mapapak kayo habang namamasyal. Wika pa ni Lola Esther. Sabay latag ng isang tray na may lamang mga tasang may gatas. Umuusok pa sa init ang mga tasa nang magsikuha sina Buboy at Lito. Kinuha na rin ni Rojo yung para sa amin at pagkatapos ay bigla lang naupo si Lola Esther sa may tabi ni Buboy. La, bakit hindi po kayo kumakain? Nagtatakang tanong ni Rojo. Naku iho, huwag niyo akong alalahanin. Nauna na akong mag-almusal kanina pagkatapos kong magluto. Ubusin niyo na lang yan. Nakangiting paliwanag pa ni Lola Esther sa kanyang apo. Sigurado po kayo la? Abay oo naman. Sige na, bilisan niyo na. Baka mahuli pa kayo sa biyahe. Maaga pa naman umaalis iyong si Eric. Baka hindi niyo na siya maabutan sa pantalan. Tumango na lang si Rojo bilang tugon. Nagmadali kaming kumain at matapos ang ilang minuto ay nagsiakyat na uli kami sa kwarto upang hakutin ang mga gamit na dadalhin namin sa isla. Sa katunayan, hindi naman masyadong marami ang bibit-bitin namin. Isang shorts lang at isang t-shirt ay ayos na. Dinala ko na rin ang bote ni Andrea at buntot pagi ni Mang Isko. Para kung may makipaglaro man sa amin ay handa akong kalabanin siya. Mas mabuti na iyong handa kaysa kami ang gawing panghanda. Yung buntot pagi ay tinali ko lang ulit sa bewang ko. Tapos ang bote naman ay itinago ko lang sa maliit kong bulsa sa side pocket. Nagdala na rin ako ng sombrero tsaka towel para hindi ko masyadong maramdaman ang init ng panahon. Siguradong mas lalong mainit sa labas pagsabit ng tanghaling tapat. Sa isang bag ay dito namin itinipon lahat ng mga dadalhin namin para isahan na lang ang bubuhatin. Tapos ang malaking supot na may lamang kalamay ay ipinasok na rin namin sa bag. Matapos maayos lahat ng mga dadalhin, ay nagpasya na kaming bumaba. Dito, sinalubong kami ni Lola Esther sa sala. Niyakap kami isa-isa at nagbitaw ng dalawang salita na nagpagaan ng mga dibdib namin. Bagamat nagtataka, ipinagpalagay na lang namin na marahil ay nag-aalala lang ito sa amin. Kayo din po Lola, mag-iingat din kayo palagi at magdasal. Sagot naman ni Rojo sa habilin ng Lola. Matapos nito ay gumayak na kaming apat sa labas at pumara ng tricycle na saktong papadaan pa lang sa tapat ng gate. Tinawag ni Rojo ang pangalan ng driver kaya huminto naman ito kaagad sa harap ng bakuran. Oh, mga bata! Saan kayo pupunta? Tanong pa ng driver na kung tawagin dito ay si Mang Edoy. Matanda na ito at puti na ang buhok. Maliit lang ito na tao ngunit medyo malaki naman ang katawan. Siguradong batak ito sa trabaho maliban sa pamamasada
kaya malaki ang katawan, pangak ang ilong at may manipis na bigote. Maitim at medyo magaspang ang balat, naka-long sleeve ng itim at kupas na pantalon na gula-gulanit sa bandang binti. Mukhang masayahing tao din ito. "Sa pantalan po, Mang Edoy," sagot naman ni Rojo. "Ganun ba? O siya, sige, sumakay na kayo." Kaya sumakay na kami sa tricycle. Sa loob umupo si Lito at Buboy, samantalang kami naman ni Rojo ay backride lang sa likuran ni Mang Edoy. "Ano nga pala ang gagawin niyo sa pantalan? May dadayuhin ba kayong isla?" tanong pa ni Mang Edoy. Sabay bahagyang tinapakan ang clutch ng motorsiklo. "Opo, Mang Edoy, bala ko kasing ipasyal itong mga kaibigan ko sa magagandang lugar dito sa atin, para naman maranasan nila kung anong buhay meron dito sa Bohol." "Nako, ganun ba? Magandang ideya yan, iho. Sa dami ba naman ang magagandang tanawin dito? Tiyak, hindi sila magsasawa. Baka dito na nila naising tumira eh." Napangiti naman kaming lahat. "Gano'n na po ba kayo katagal na mamasada, Mang Edoy? Sarili niyo po ba ang tricycle na ito?" tanong ko naman. "Hindi pa sa ngayon, iho. Sa katunayan yan, hinuhulugan ko pa lang ito. Bale, 2 buwan pa ang gugugulin. Saka pa lang masasabing pagmamay-ari ko na talaga ang tricycle na ito." "Ganun po ba? Magkano naman po ang bili niyo rito?" Sa totoo lang, hindi naman tataas sa 70,000 ang kuha ko rito. Segunda mano lang naman ito, kaya mura lang para sa isang sibilisadong gaya ko." "Mura lang po pala ang kuha nyo. Kasama na po ba ang sidecar nito?" "Nako, oo, kasama na yun roon. Ang totoo niyan, ako lang ang naglakas loob na bumili dito dahil iniiwasan itong bilhin ng iba." "Ha? Bakit naman po iniiwasan?" tanong naman ni Rojo. "Dito kasi namatay sa loob yung asawa nung may-ari, pati na yung sanggol na nasa sinapupunan pa lang na nadamay sa aksidente." "Aksidente po? Ibig niyong sabihin, kaya ho binenta ang tricycle dahil na aksidente?" Sambit ko naman. "Tama ka, iho. Mula kasi noong maaksidente ang mag-ina, ay palagi na silang nagpapakita sa mga motorista kung saan nangyari ang aksidente. May mga nagsasabing lumilipat daw ang mag-ina sa iba pang tricycle at nananakot ng mga pasahero. Minsan naman, sa tricycle na ito, mararamdaman mo na lang na may nakapatong na sanggol sa iyong batok at dinidilaan ka. Samantalang ang ina naman ay madalas umupo sa likuran ng driver, tapos maririnig mo ang tunog ng kanyang mahinang paghele. Kikilabutan ka talaga pag nakita mo ang wasak niyang mukha. Kaya madalas sinasabing huwag na huwag kang lilingon kapag narinig mo ang hele niya, dahil kapag sinuway mo yun, siguradong maaaksidente ka." Salaysay pa ng matanda. "Seryoso ho ba kayo dyan, Mang Edoy?" ani pa ni Rojo. "Mukha ba akong nagbibiro, Rojo?" Sarkastikong sabi naman ng matanda na napahigik-hik na lang ng tawa si Rojo. Hindi naman po sa ganun. Pero kung sakaling totoo man po yan, bakit hindi ba lang kayo na aksidente?" Makatwirang saad ni Rojo. "Abay, loko kang bata ka. Parang gusto mong mamatay na ako agad." Sabay hinampas ng mahina ang binti ni Rojo. "Hindi naman po sa ganun. Kayo talaga, Mang Edoy, napakaseryoso nyo. Pero totoo ang sinasabi ko, iho, dahil ako lang ang taong nakaligtas sa madugong aksidente matapos lumingon sa kanya." Kapwa kaming nagulat ni Rojo. "Paano po kayo nakaligtas?" Pagtataka ang tanong ko pa. "Dahil sa suot ko na bagay na ito." Sabay ipinakita sa akin ni Mang Edoy sa side mirror ang suot niyang kwintas na tila maliit na pangil ng pusa. "Ano ang bagay na yan?" tanong naman ni Rojo. "Ito ang nagsisilbing proteksyon ko. Hindi ko na siguro mabilang kung ilang beses na ako iniligtas nito mula sa trahedya. Napakaraming beses na talaga na akong iniligtas nito sa harap ng kamatayan. Dahil sa bagay na ito, kaya buhay pa ako hanggang ngayon. Ang tawag dito
ay mutya ng pusang may sungay. Turan pa ni Mang Edoy na ikinataka naman namin. Ha? Pusang may sungay po? Mayroon ba tayong ganung uri ng hayop dito sa Pilipinas, Mang Edoy? Seryosong tanong ko pa sa matandang tricycle driver na hindi aakalain na sa tanda niyang ito ay nagtatangan pala siya ng malakas na mutya sa kasaysayan ng mga magigiting na antingero. Ang totoo, wala. Dahil hindi mo naman makikita ang pusang ito sa mundong ating ginagalawan, sapagkat nagmumula lang sila sa kabilang mundo, sa mundo ng mga engkanto. Sila ang nagsisilbing tagapagbantay sa loob at labas ng mga kaharian. Sila rin ang mga mensahero na naghahatid ng balita tungkol sa mga nangyayaring gulo sa iba't ibang kaharian. Isa rin sila sa mga nagiging gabay. Mahabang paliwanag pa ni Mang Edoy sa amin. Pero paano nyo naman po nakuha ang ganyang klaseng mutya kung hindi naman pala sila nakikita sa mundo natin? Magandang tanong yang naisip mo, Roho. Ganito kasi yan. Noong bata pa ako, lapitin ako ng iba't ibang uri ng mga nilalang, gaya ng mga elemento, maligno, engkanto, at iba pa. Ngunit isang diwata ang nagbigay sa akin ito nung minsang tulungan ko siyang alisin ang isang batong nakaharang sa daluyan ng tubig ng ilog. Nasa taas kasi yun ang bundok at 70% ng tubig na ginagamit sa baba ay doon dumadaan. Kaya napapabagal nito ang agos ng tubig sa ibaba na siyang naging dahilan para mahirapan makukuha ng tubig ang mga magsasaka sa kapatagan. Halos namamatay na lang sa bukid ang kanilang mga pananim dahil sa kapos sa tubig. Sa totoo lang, inabot ako ng 2 linggo bago ako nagtagumpay na matanggal ang batong nakasagabal sa ilog. Nag-isip ako ng paraan at plano kung paano alisin ang batong yun. Pabalik-balik ako palagi sa ilog. Malaki kasi talaga ang batong iyon at may sukat na hindi bababa sa 3 dipa. At sa batang kagaya ko nung panahong iyon, imposibleng matanggal ito ng ganun-ganun lang. Hanggang sa isang araw, naisip kong hukayin ito sa ilalim. Nilagyan ko ito ng palang na espasyo sa ibaba. At pagkatapos ay naglagay ako ng kahoy at dahan-dahan itong itinulak hanggang sa mapagalaw ko ang bato at tuluyang nahulog pa ibaba ng bundok. Matapos ko yung magawa ay nagpakita sa akin ng isang diwata. Inaya niya ako magpunta sa kanyang kaharian, ngunit tumanggi ako. Sa halip na pilitin ay pinagkalooban niya na lang ako ng isang bagay na hindi ko aakalaing magiging mahalaga pala sa buhay ko. At ito nga yun, ang mutya ng pusang may sungay. Ang sabi pa sa akin ng diwata, isuot ko lang daw ito palagi at ililigtas niya raw ako sa anumang trahedya at kapahamakan sa buhay ko. Noong una, hindi ako naniniwala dahil baka pinapasakay lang ako ng diwata. Pero isang araw, biglang nagbago ang aking pananaw nung minsang magwala ang isang kalabaw at araruhin ang mga paninda sa talipapa. Saktong nakatayo ako noon sa isang tindahan at hindi inaasahang kasama ako sa sinungag noong kalabaw. Tumalsik ako sa malayo at sa pagkakatilapon ko ay nakakapagtakang hindi man lang ako nasaktan. Nasundan pa ito ng maraming beses hanggang sa nasanay na lang ako sa mga trahedyang dumarating at sumusubok sa buhay ko. Dito na rin ako nagsimulang pagpakitaan ng iba't ibang uri pa ng mga nilalang. Pero nalalagpasan ko naman ito sa awa ng Diyos. Mahabang paliwanag pa ni Mang Edoy sa amin. Ang astig naman noon. Hindi po ba kayo natatakot na makita ang mga ganun? Sabat naman ni Buboy na kanina pa pala nakikinig sa nakakamanghang kwento ng karanasan ni Mang Edoy. Maging si Lito ay napapanganga na lang sa kwento ng matandang tricycle driver. Sa una, matatakot ka, pero kalauna naman ay masasanay ka rin. Kapag pinairal mo kasi ang takot, ay lalamunin ka nito at dadalhin ka sa pinakamadilim na sandali ng iyong buhay hanggang sa masiraan ka na ng bait. Pero kapag nilabanan mo ito o kaya hindi pansinin, ay magiging bahagi na lang ito ng iyong pang-araw-araw na buhay. Nakakatuwa naman po dahil kayo pala ang napili ng diwatang yun.
Madalas ba siya magpakita sa'yo? Tanong naman ni Roho. Ang totoo, 4 na beses ko lang siyang nakita noon. Simula noong maibigay niya sa akin ang mutya, ay nawala na rin siya na parang bula. Hindi na siya nagpapakita sa akin simula noon. Bukod sa nakikita niyo, ano pang meron sa mutyang yan? May taglay ba itong kakayahan na naiiba sa anting-anting at agimat? Usisa ko naman. Aaminin ko, wala namang masyadong espesyal dito. Pero simula nung inilagay ko ito sa katawan ko, ay naging maliksi na akong kumilos. Nagagawa ko rin ng mga bagay na mahirap sa mga normal na tao. Pakiramdam ko nga ngayon na kahit matanda na ako, ay bata pa rin ako. Hindi ako madaling mapagod at hindi rin madalas sumpungin ng gutom. Isa sa hindi ko makakalimutang karanasan ay noong minsang makasakay ako ng isang masamang tao. Tandang-tanda ko pa noon, pasado 10:00 na iyon ng gabi. Habang papauwi ako, ay may pumara sa akin na isang lalaking matangkad at nakasuot ng jacket na itim. Sakto naman na nasa isang kalye lang ang papatunguhan namin, kaya naman isinakay ko na siya. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, ay bigla siyang naglabas ng patalim at tinutukan ako. Noong una, nabigla ako at hindi nakagalaw. Pero nung kukunin niya na ang lahat ng kinita ko, ay doon na ako pumalag. Siniko ko siya, kaya nailayo niya ang kutsilyo sa akin. Nagalit siya dahil nabasag ang ilong niya sa ginawa ko. Kaya bumaba siya ng tricycle at inundayan ako ng saksak sa tiyan. Subalit, ganun na lang ang pagtataka niya, pati na rin siyempre ako. Dahil hindi malang bumao ng kutsilyo kahit 1 pulgada. Dahil sa pagkabigla, ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Sinipa ko siya sa katawan at inumbag ng inumbag. Ayun, bumagsak sa kalsada. Saka ko na pinaandar ang tricycle at iniwan ko siyang nakahandusay doon. Ang galing naman po nun. Sana magkaroon din po ako ng ganyan para lagi akong ligtas sa trahedya. Wika pa ni Buboy. Nako iho, huwag mo nang pangarapin magkaroon ito. Dahil para sa hindi magawang kontrolin ang mutyang ito, imbis na biyaya, ay magiging sumpa ito sa kanya na habang buhay niyang dadalhin hanggang sa kanyang hukay. Hindi naman kasi lahat ng anting-anting o agimat ay kaya kang maproteksyonan. Minsan may mga pagkakataon ding pumapaltos sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa karunungan at kakayahan nito. Karamihan kasi ng mga nagtatangan ay inaabuso agad ang kanilang kapangyarihan kapag nakikitang nagbibigay ito ng malaking benepisyo sa kanila. Gaya na lamang ng mga birador, madalas silang magtanga ng agimat para hindi sila tabla ng bala. Kaso ginagamit nila ito sa masamang gawain, kaya naaabuso ang kapangyarihan ng hawak nilang mutya o kung anumang anting-anting na meron sila. Kaya ang kapalit ng kanilang kasamaan ay nagkakaroon sila ng hindi maipaliwanag na sakit o anumang problema sa buhay na siyang nagiging dahilan ng agaran nilang kamatayan. Paliwanag ni Mang Edoy na bagay na ikinatakot naman ni Buboy. Nakakatakot naman pala yung ganun. Anang pa ni Buboy. Huwag kang matakot dahil hindi lahat ng tao ay katulad mag-isip ng mga taong halang ang kaluluwa. Sa kagaya niyong bata ay madali na lang maunawaan kung ano ang tama at mali. Mas malapit sa inyo ang liwanag kaysa sa kadiliman. Matalinghagang wika pa ni Mang Edoy habang patuloy ang tricycle sa pagbabiyahe. Ilang sandali pa ay nakarating na rin kami sa pantalan at unang sumalubong sa amin ay ang kakaunting bangka na nakaparada sa gilid ng pampang. Matapos magbayad, nagtatakang bumaba si Roho at naglakad papalapit sa isang bangka na hindi tataas sa 10 ang bilang. Hindi lubos maisip ni Roho kung bakit hindi pumarada sa araw na iyon si Kuya Eric at tanging kapwa niya lang mga bangkero ang makikitang nakalutang sa tubig at nag-aabang ng mga sasakay. Lumapit kami sa isang bangka upang tanungin kung bakit wala si Kuya Eric. Subalit ang sabi nito ay may sakit daw. Tumingin si Roho kay Buboy at inutusan niya itong bumili ng ulam namin sa karinderya sa paligid. 2 araw na siyang hindi nakakabiyahe dahil namamagaraw ang kanyang paa. Wika ng binatang bangkero na napagtanungan namin.
Ano namang dahilan? Bakit namaga ang paa niya? May natapakan ba siyang basyo o pako? Seryosong tanong naman ni Rojo. Hindi ko alam eh. Yun lang naman ang narinig ko. Saan nga pala ang punta nyo? Patawid ba kayo ng Cebu? Balik tanong naman ang binata na nagpakilalang si Oyong. Hindi ito gaanong katangkaran, subalit pagdating sa itsura ay may maipagmamalaki naman. Pwede siyang pangarampa sa mga contest o kaya pang-escort sa Santa Cruzan. Bagamat medyo kayumanggi ay agaw pansin ang pagkasingkit ng kanyang mga mata na may kulay brown na mga esklera. Matangos ang ilong na may manipis na labi. Bilog ang mukha na nakadagdag sa apil niya. Nakasuot ito ng asul na t-shirt at naka-black short. Sa wari ko ay nasa middle 20s pa lang ito at kasalukuyang nasa kakisigan ang katawan. Sumampa na kami sa bangka niya nang ayain niya kaming sumakay. Sakto din na dumating na si Buboy at sumampa na rin ito sa bangka na umaalog-alog pa ang tiyan. Kaya bahagyang napangiti sa kanya habang nakatitig si Oyong. Sa isla lang kami ng Virgin. Malapit lang naman yun dito. Kaya maaari bang sunduin mo rin kami mamayang hapon? Pakiusapan ni Rojo kay Oyong. Oo naman, walang problema. Teka, kayo lang ba ang pupunta doon? Tanong pa ni Oyong. Oo, kami lang. Bakit? May problema ba doon? Balik tanong ko naman sa kanya dahil medyo nakadama ako ng duda sa lalaki. Wala naman. Nakakapagtaka lang. Kasi walang ibang kasama ang mga batang katulad nyo sa ganong lugar. Tugon ni Oyong na ikinasingkit naman ang noo pati ng kilay ni Rojo. Sa tono pa lang ng pananalita nito ay tila may ipinapahiwatig ito na bagay o maaaring maikling babala para sa aming mga dayuhan na pupunta sa isla. Anong ibig mong sabihin sa ganoong lugar? Seryosong tanong ko naman, pero matagal ito bago sumagot. Na tila pinag-iisipan pang mabuti ang sasabihin niya bago muling ibuka ang bibig. Wala naman. Baka bigla lang kayong habulin doon ng pating eh. Biglang sabi ni Oyong na pabuga ako ng hangin. Akala ko ay may sasabihin siyang namamahay roon na nilalang. Palabiro ka din pala, Oyong. Nakakatuwa ka naman. Wika pa ni Lito, natawang-tawa kay Oyong. Sige, lumarga na tayo para ma-enjoy nyo na ng maaga ang dagat at puting buhanginan doon. Kapit lang kayo ha. Sabay hinila na ni Oyong ang makina at kasabay ng nakakabinging ingay ay naglakbay na ang bangka namin sa medyo maalong dagat. Hindi gaanong kalakihan ang bangka ni Oyong pero sakto lang ito para sa 8 kataong sakay. May mga upuan nito na nakahanay sa gitna at sa bawat upuan ay may mga tabo ito na siyang nagsisilbing pantanggal ng tubig na pumapasok sa bangka. Mabagal lang ang takbo ng bangka namin kaya nakikita namin ang kagandahan ng tanawin sa ilalim ng karagatan. Tulad dati, may mga namamataan na naman kaming isda na lumalangoy sa malalim at malawak na dagat. Sari-saring mga isda ang nakakasalamuha namin. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi namin naengkwentro ang malaking isdang tuko na kinakatakutan namin. Sa ganda ng panahon ay naging maayos naman ang biyahe namin sa loob ng 20 minuto. Sa mga oras ding iyon, natatanaw na namin ang isang puting isla na animoy nakalutang sa gitna ng asul na karagatan. May mga puno ng nyug din at ilang berting halaman na makikita sa bandang gitna na hugis C na shape ng sandbar. Isang mahabang puting buhangin sa ibabaw ng dagat na animoy kumukulot at kumukumpas tulad ng buntot ng isang malikot na isda. Nang makalapit na ang aming bangka ay halos hindi magkamayaw sa pag-uunahan sa pagbaba sina Buboy at Lito. Mistula silang malilikot na bata, nakakatapak pa lang sa Disneyland. Nag-uunahan ang mga ito na makalapit sa malagatas na buhanginan
at kulay lunti ang tubig na parang kristal sa sobrang linaw na nasa paligid. Maging ako ay namangha rin sa ganda ng lugar. Napanganga at halos hindi makapagsalita. Pakiramdam ko pa ay nakatitig ako sa isang paraiso na ikinubli sa gitna ng karagatan. Sunod na bumaba kami ni Rojo at sa sobrang excited ay nakalimutan naming bitbitin ang bag namin. "Oy, iiwan niyo ba ito rito?" Sambit pa ni Oyong. Natigilan kami ni Rojo sa pagbaba at napalingon sa kanya. "Ako na ang kukuha, mauna ka na. Baka gumawa na naman ng kalokohan ang dalawang iyon." Wika ko pa kay Rojo at tumango naman ito bilang tugon. Noong kunin ko na ang bag ay nabigla ako nang hawakan ang kamay ko ni Oyong. At seryosong nakatitig sa akin, nabitawan ko tuloy ang bag. "Huwag kayo masyadong mag-iingay sa lugar na yan. Hindi nyo gugustuhin malaman ang mangyayari kapag nagalit ang may-ari niyan." Babala sa akin ni Oyong bago niya binitiwan ang kamay ko. "May-ari? Anong ibig mo sabihin?" Pagtataka ko pang tanong. "Sige na, bumaba ka na lang. Tinatawag ka na ng mga kasamahan mo oh." Sinundan ko ang tingin ni Oyong at nakita ko ngang kumakaway na sa akin si Buboy at Lito na kasalukuyang nakahubad. Binalik ko ang tingin kay Oyong, ngunit matamis itong nakangiti sa akin na parang walang kakaibang sinabi. "Sabihin mo, sino ba yung tinutukoy mong may-ari?" Pangungulit ko pa kay Oyong. "Basta, malalaman nyo rin yung bata kung sakaling suwayin nyo ang babala ko. Pero pag sumunod naman kayo, posibleng hindi nyo na siya makita. Pero may posibilidad din na magpakita siya sa inyo." Nakangiting sagot ni Oyong na parang nanunudyo pa. Hindi ko na ito kinulit pa. Kinuha ko na ang bag at bumaba na rin ako sa bangka. "Oh, papaano? Balikan ko na lang kayo mamayang 3:00 ha? Enjoyin nyo ang dagat. See you later, alligator." Paalam pa ni Oyong sa akin habang nakangising aso. Pambihira, nakuha pa talagang mag-English ng damuho ah. Kala mo naman correct. Bulong ko pa sa isip. Naiinis ako sa paraan ng pagngisi nito na tila gusto akong asarin pero hindi niya ako madadala dito. "Sige, mag-iingat ka. At huwag mo kaming kalimutan balikan ha." Sagot naman ni Rojo. Kumaway lang si Oyong. Pagkatapos noon ay minaniobra na ang bangka papabalik sa payapa na dagat. Lumapit sa akin si Rojo at tinanong kung ano ang sinabi sa akin ni Oyong kanina. Wala naman. Sabi mag-iingat lang daw tayo at huwag masyadong maingay dito." Pahayag ko pa. "Ganun ba? Naku, hayaan mo yun. Nananakot lang yun dahil baguhan kayo sa paningin niya. Ganito talaga minsan ang mga tao dito. Sadyang mapagbiro, kaya huwag kang magpa-apekto." Wika pa ni Rojo, sabay naghubad na ng damit at shorts. Excited na rin itong maligo. Sana nga ganun lang. Sambit ko na lamang at ipinilig ang ulo upang iwaksi sa isipan ko ang mga sinabi ni Oyong. Nakita kong tumatakbo na si Buboy at Lito papunta sa dagat upang magtampisaw sa asul na tubig. Parang mga pagong na nag-uunahan ang dalawa sa paglusong sa tubig. At noong nasa dagat na sila ay nakuha pang magsabuyan ng tubig sa pamamagitan ng pagsampal. Napapapikit si Lito nang matalsikan ito ng tubig dagat sa mata. Hindi nagtagal ay napikon yata ito dahil bigla niya nalang niyakap sa liig si Buboy. Saka nilublob niya sa tubig. Halos hindi magawang makakilos ni Buboy dahil sa matinding pagkakagrip ni Lito sa ulo niya. Nalulunod na si Buboy sa sobrang lakas ng sakal ni Lito na animoy isang malaking tao na nakasakal sa bata. Dahil dito, naalarma na kami ni Rojo at agad na patakbo para awatin ang dalawa na tila nagpapatayan na. Habang tumatakbo ay hinubad ko ang shorts at damit ko upang tumulong sa pag-awat sa kanila. Nang makalapit na kami ay naabutan naming hinihingal na nakaluhod si Buboy habang naghahabol ito ng kanyang sariling hininga. Hanggang bewang lang ang taas ng tubig kaya hindi masyadong nahila
Papunta sa ilalim si Buboy. Kaso marami din itong nainom na tubig dagat at halos sumuka na ito sa pag-ubo. Si Lito naman ay ngayon lang nahimasmasan na tila wala man lang ideya sa nangyari. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit maya-maya ay unti-unti rin itong nawala na parang adik na katatapos lang bumatak ng damo. Nagulat ako sa nasaksiyang pagbabago ng mga mata ni Lito. "Ano bang problema mo, ha?" Galit na pagsugod ni Buboy, subalit napigilan ko agad ito gamit ang pagyakap sa kanyang katawan. Dahil dito ay hindi na sila nagpang-abot pa ni Lito. "Pasensya ka na, Buboy, wala akong matandaan." Paghinging pa umani ni Lito na tila balisa pa sa nangyari. "Anong sabi mo? Seryoso ka? Muntik mo na ako mapatay, tapos sasabihin mo wala kang matandaan?" Galit na sagot ni Buboy. Nagpupumiglas ito sa akin, pero parang nagugulat ito sa lakas ko. Dahil hindi niya magawang makawala. "Wala nga akong maalala, maniwala ka naman sa akin." Sigaw ni Lito na halos maiyak na sa pagsisisi sa nagawa. Tama siya, wala nga siyang maalala sa nangyari, kaya hindi niya kasalanan yun. Wika ko naman. "Ano?" Kumunot at tumaas ang kilay ni Buboy. "Anong ibig mo sabihin, Imong? Ipaliwanag mo naman para maintindihan din nila." Saad naman ni Roho na nakahawak pa rin kay Lito. Nakita kong biglang pumula ang mga mata ni Lito. Tapos bigla na lang din itong naglaho nung makalapit ako sa kanya. "Ano yan? Kalokohan? Wala akong ibang nakitang kakaiba sa mata niya kanina noong sinasakal niya ako at nilulunod." Pagdidiin pa ni Buboy. "Oo, seryoso ako. Nakita ko yun." Tugon ko naman. "Seryoso ka ba talaga dyan, Emong? Baka naman namamalik mata ka lang. Kasi wala rin akong nakitang kakaiba kay Lito kanina nung lumapit ako sa kanya." Nalilitong sabi ni Roho. Samantala si Lito naman ay tahimik lang na nakatulala sa tabi. Mukhang malalim ang iniisip niya tungkol sa nangyari. Bago sila lumusong ni Buboy sa tubig. "Oo, seryoso nga ako. Ba't naman ako gagawa ng kwento?" Paniniguro ko pa sa kabinitawan ko na si Buboy. "Okay, mabuti pa umahon na muna tayo at doon na natin pag-usapan yan." Mungkahi ni Roho, kaya tumango na lang kami at sumunod sa kanya. Pagkarating namin sa buhanginan ay doon ko isinalaysay sa kanila ang buong pangyayari. Pati na ang sinabi ni Oyong ay binanggit ko na rin. Halos hindi makapaniwala sina Lito at Buboy sa narinig. Nakaramdam tuloy sila ng hilakbot at kaba. Ibig sabihin, may nilalang talaga na nakatira dito. Paanong hindi ko alam yun? Saad naman ni Roho na napapailing-iling sa nalaman. Siguro dahil pinoprotektahan lang din ng mga taga rito ang tungkol doon. Kasi kapag pinagkalat nila iyon, edi wala nang pupuntang mga turista. Paliwanag ko pa. "Kung ganun, paano tayo maliligo niyan?" Sambit naman ni Buboy na tila naputol ang saya sa buhay. "Wag na kayong mag-alala, makakapag-enjoy pa rin naman tayo. Basta wag lang tayo mag-ingay. Yun lang naman ang habilin sa atin ni Oyong Kaya kung susundin natin siya, ay wala sa atin ang mapapahamak. Ituloy lang natin ang pagsasaya nang walang nagagambala. Maliwanag ba?" Wika ko naman. Sumang-ayon sila sa sinabi ko at naging maayos naman ang pananatili namin sa isla sa nakalipas na mga oras. Kalmado lang kami na naliligo at paikot-ikot sa isla na animoy sinusukat ang lawak nito. Dahil sa pagod at init ay nagpahinga na muna kami sandali. Nilatag namin ang isang banig sa ilalim ng puno at doon muna nagpahinga. Habang nakatambay ay pinag-uusapan namin ang ilang mga bagay tungkol sa lugar namin upang makalimutan sandali ang nangyari kanina. Halatang stress pa rin kasi si Lito dahil sa nangyari sa kanila ni Buboy at wala itong ideya kung anong uri ng nilalang ang sumubok na kumontrol sa isipan niya. Maging ako ay hindi ko rin maipaliwanag ito, pero base sa pagtatanong ko kay Agum kalaunan, ayon sa kanya, isang engkantong tubig di umano
ang naglalaro doon. Nabulabog daw ni Buboy ang pamamahinga noon kaya gumanti ito at pinag-away sila ni Lito. Kung hindi nga lang ito napigilan ay malamang nalunod na ng tuluyan si Buboy. Masyado kasing burara si Buboy kaya nagalit ang engkantong tubig sa kanya. Ayaw daw nito sa mga maiingay at pasaway na mga bata. Mas lalo daw itong nagagalit kapag mismong teritoryo niya na ang ginagambala. Ayon pa kay Agum, para din daw itong syokoy, ngunit wala itong pisikal na katawan dahil purong anyong tubig lang ito. Nagkakaroon lang ito ng anyo sa ilang mga pagkakataon. Isang matangkad na nilalang na kasing taas siguro ng 7-footer na tao. Ang hubog ng kanyang katawan ay parang sa tao rin. Mahaba nga lang ang mga braso na may 4 na daliri at matutulis na kuko. May mahabang tenga at matatalas na ngipin. Tapos may tangang isang bakal na hugis tinidor na siyang nagsisilbing sandata niya sa kanyang mga kaaway. Ang iba sa kanila ay nakatira sa isla na bihirang mapuntahan ng mga tao. Ngunit ang karamihan ay pawang nakatira sa ilalim ng karagatan o mga kuweba. May makapal na tabing sa pagitan ng daigdig nila at mundo natin at bihira lang ang nakakapasok doon dahil mahigpit ang seguridad na nakalagay sa tabing. May ilan ng mga sumubok na maghanap dito, ngunit lahat sila ay hindi nagtagumpay dahil may ilan ng mga nilalang na sasalubong sa iyo gaya ng pating bago ka pa makarating sa lagusan. Batay pa kay Agum, isang bilog na salamin ang itsura ng portal at nakalagak ito sa pinakailalim at pinakamadilim na parte ng karagatan. Kaya kung susubukan mong pasukin ito, ay kailangan mo munang lagpasan ang mababangis na isda na madadaanan papunta rito, gaya ng mga pating, higanting pusit at ilang uri ng isda na hindi pa natutuklasan ng mga modernong sayantipiko. Bagamat nasa anyong tubig ang engkantong ito, ay kaya niya namang humawak ng mga bagay o tao kung kailan niya gustuhin. Kaya niya ring pasukin ang katawan o isipan at gawing bihag. Gaya na lang ng nangyari kay Lito. Pinasok ng engkantong ito ang isipan niya, kaya nagawa niyang saktan si Buboy. Pero ganun pa man, mababait naman daw ang mga nilalang na ito kapag sumunod ka lang sa mga patakaran nila. Bukod sa mga syokoy at sirena, ay sila rin ang nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng dagat. Ngunit sila rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga alimpuyo ang ilang bahagi ng dagat. Ito raw ang pamamaraan nila sa pagkuha ng mga bangka at malalaking barko na sumisira sa likas na yaman ng dagat. Minsan lang sa isang taon sila mabiktima, pero kapag natsyempohan ka, ay katapusan mo na. Kaya kapag nakapasok ka sa kanilang teritoryo, ay huwag mo nang iisipin na makakalabas ka pa ng buhay dahil pati ang kaluluwa mo ay kukunin din nila. Sila ang mga lahi ng engkanto na pinangingilagan ng marami dahil kaya nilang lumaban kahit saang lugar, mapadagat man o lupa. Pero sabi nga nila, lahat ng mga nilalang ay may mga sarili ding kahinaan at ang kahinaan ng engkantong tubig na ito ay kapag nakuha mo ang hikaw na nakasabit sa kanang tenga niya. Isa itong maliit na perlas na di umano ay nagsisilbing proteksyon nila, kaya kapag nakuha mo ito ay mapapasayo na rin ang kalahati ng kanilang kapangyarihan. Malulusaw ang katawan nila na parang kumukulong putik at liliit sila na parang natutunaw na ice cream. Pero hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang bagay na ito o sino mang nilalang na kayang sumabay sa lakas na taglay ng engkantong tubig. Marami na ang nasawi nung subukan nilang labanan ang engkantong tubig. Karamihan sa kanila ay ginawa lamang pagkain, ang iba naman ay ginawang bihag. Nang sa tansya namin ay mag-aalas 11 na ng tanghali, ay nagpasya na kaming kumain upang makabawi sa oras na nasayang at ma-enjoy pa ang dagat maya-maya. Habang kumakain kami ay napansin ko ang isang figura na nagkukubli
sa dalawang malalaking batong nakalubog sa ilalim ng tubig. Kalahati lang ng kanyang mukha ang nakikita ko. Pero base sa facial figure ay hindi malinaw ang mukha niya. Mistula kasi itong jellyfish na tila aksidente lang na dumikit sa bato matapos ang malakas na alon. Bagamat hindi pa masyadong malinaw ay sigurado naman ako na hindi ito isang tao dahil kami lang naman ang taong naroon sa islang iyon. Kumurap-kurap ang mapupula nitong mga mata. Pagkatapos noon ay napansin ko ang isang palikpik na bigla na lang lumubog sa tubig. Mukhang nakahalata ito na nakatingin din ako sa kanya, kaya nagtago agad sa ilalim. Ewan ko kung anong nilalang ang nakita ko. Pero malakas ang kutob ko na isa rin itong engkantong tubig. Dahil sa mapupulang kulay ng mga mata nito at kulay asul na anyo. Mukhang nagmamasid at binabantayan ang mga kilos namin, kaya nakaramdam ako ng konting kaba para sa aming kaligtasan. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami ng ilang minuto upang hindi mabondat ang tiyan namin paglusong sa tubig. Pero habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, ay tumayo si Buboy at dali-daling tumakbo sa dagat. Sinubukan pa namin itong pigilan ni Roho, subalit sadyang matigas talaga ang ulo ni Taba, kaya baliwala ang mga salita ni Roho. Nagpatuloy lang ito sa pagpunta sa dagat at nang makalusong sa tubig ay ilang minuto itong nagpalubog sa ilalim. Kapwa kaming nagkatinginan sa isa't isa, dala ng malaking pagtataka. Hindi namin maintindihan kung ano yung ginawa ni Buboy na basta na lang tumakbo tapos ilulubog ng ganun ang katawan sa dagat. Dahil dito, napagdesisyonan na lang namin na puntahan na si Buboy upang alamin kung ano na ang nangyayari sa kanya. Nag-unahan agad kami sa pagtakbo sa buhanginan hanggang sa makarating sa tubig. Ngunit nang papalapit na kami ay ginulat kami ng isang pagsabog ng tubig at lumitaw ang tumatawang mukha ni Buboy na nang aasar na nakatingin sa amin. Sa inis tuloy ni Lito ay nilapitan niya kaagad ito sabay binatukan sa ulo. "Sira ulo ka talaga! Akala namin nalunod ka na! Kailan ka ba titigil sa kalokohan mong yan?" Naiinis na sermon ni Lito matapos kutusan si Buboy. "Ang siseryoso nyo naman, hindi na kayo mabiro. Pero in fairness nagulat ko kayo doon." Tumatawa lang na paliwanag ni Buboy. "Baliw ka talaga." Ito na lang ang nasambit ko dahil sa inis. Muntik na kasi akong mabuwal sa gulat sa pag-aakalang engkantong tubig na ang lumitaw sa harapan namin. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako natuwa sa ginawang kalokohan ni Buboy. Dahil maaari nitong mabulabog ang mga naninirahan sa isla. Nakakadismaya lang dahil hindi man lang nagsink in sa utak nito ang mga pinag-usapan namin kanina. Baliwala lang ang lahat sa kanya na tila ba mas gusto pa nitong sukatin ang hangganan ng pasensya ng mga engkantong tubig na ito. Alam mo ba ang maaaring mangyari kapag nagambala mo ang pananahimik nila? Galit na sabi ko pa kay Buboy, kaya't medyo natakot ito at nabura ang ngiti sa labi. "Pasensya na. Sa totoo lang kasi, parang may nakita din ako kanina eh." Wika bigla ni Buboy, kaya nawala agad ang inis namin at pare-parehong napalitan ng gulat. "Ha? Anong sinasabi mong nakita? Baka naman namamalikmata ka lang." Saad naman ni Lito, pero umiling-iling sa kanya si Buboy na base sa reaksyon nito ay mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Napapansin ko rin sa body language niya na seryoso nga siya. "May nakita talaga ako kanina. Kulay asul siya at mukhang lobo na nakalubog sa tubig ang pagmumukha. Pero nung malapit na ako ay bigla din naman siyang nawala." Pagpapatotoo pa ni Buboy. "Sus, guni-guni mo lang yon. Baka napaparanoid ka lang. Huwag kami, Buboy. Kilala ka na namin." Ayaw talagang maniwala ni Lito kahit iginigiit pa rin ni Buboy na totoo ang nakita niya at hindi siya namamalikmata lang. "Shh! Huwag kayo maingay.
Biglang senyas ni Rojo sa amin. Napatingin kami sa kanya na may kasamang pagtataka. Bakit Rojo? Anong meron? Seryosong tanong ko naman. Hindi niyo ba naririnig? Ha? Ang alin? Parang may sumisipol. Sagot pa ni Rojo na agad ko namang ikinabahala dahil malamang ang engkantong tubig na ang gumagawa ng ingay na ito. Pinakinggan namin itong mabuti at tama nga si Rojo. Totoo ngang may sumisipol. Sinubukan namin itong hanapin, subalit ang nakakatakot ay parang nagmumula ito sa ilalim ng tubig. Mahina lang ang tunog na animoy recorded lang ang ginagamit sa pagpapatunog nito. Kasabay ng pagsipol na ito ay ang biglang pagtahimik ng dagat. Ang mga alon na kanina'y humahampas sa baybayin ay biglang pumayapa. Mistula tuloy kaming nasa gilid ng lawa na walang ni isang alon ang makikitang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Sa takot ko ay hinila ko agad ang mga kasama ko papalayo sa tubig. Tila masama ang pakiramdam ko sa susunod na mangyayari. Pagkaahon namin, naghintay kami sandali sa ilalim ng sanga ng puno kung saan kami nagpahinga kanina. Nakatanaw kami sa dagat at maya-maya pa ay laking gulat ko nang isang ulo ng nilalang ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Korteng pusit ang ulo nito at may nag-iilaw na kulay na pulang mata. Ang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Nanlilisik ito na nakatingin sa akin na animoy alam niyang ako lang ang tanging taong nakakakita sa kanya. Ilang segundo itong tumitig sa akin. Pagkatapos nito ay lumubog na rin muli sa tubig. Kasabay ng paglaho niya ay nagbalik uli ang normal na mga alon sa dagat. Ang mga tingin na naiwan niya sa akin, pakiwari ko ay tila nagbibigay ito ng huling babala sa amin na kung lalagpas kami sa hangganan ay siguradong pagsisisihan namin ang mga susunod na mangyayari. Habang naglilikot pa rin ang mga mata ni Rojo sa paligid, ay naging tahimik lamang ako sa isang tabi at pinag-iisipan ang maaring kahinatnan kung hindi kami mag-iingat sa mga kilos namin. Ano bang nangyayari, Imong? Tanong ni Lito sa akin na sinumpong na naman ang takot sa katawan. Wala naman. Baka isdang dagat lang yun o baka balyena. Pagsisinungaling ko pa para hindi matakot ang mga kasama ko. Ngunit hindi rito kumbinsido si Rojo dahil malakas ang pakiramdam niya na hindi ito isang uri ng isda. Wala naman ako nakitang balyena sa paligid Tsaka kung balyena yun, dapat malikot ang dagat. Saad pang muli ni Rojo na nakatanaw sa kulay asul na dagat. Huwag nyo na lang yung isipin. Baka tama si Emong, isda lang yun. Ang mabuti pa ay itigil na natin itong paliligo. Hintayin na lang natin na dumating ang sundo natin. Wika naman ni Rojo na sinuportahan na lang ang alibay ko. Kahit alam niyang nagsisinungaling lang ako. Anong oras ba yung darating? Mukhang uulan pa yata Paano na tayo nito? Ani Lito. Napatingin ako sa itaas at nakita ang unti-unting pagkulimlim ng kalangitan. Naisip ko tuloy na mukhang kontrolado din ng mga engkanto ang klima dito na nagawang pasungitin ang panahon sa gitna ng kataasan ng sikat ng araw. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 32. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.